Ngayon, ang buong mundo ay nababalot ng matinding pagkabigla. Ito ay tungkol sa labanan para sa napakalaking oil field sa West Africa, sa Senegal. Nagalok ang Pransya ng $17 bilyong na halaga ng pinakabagong armas at isang economic zone. Nagalok ang Sina ng $15 bilyong para sa high-speed railway at pagtatayo ng bagong lungsod. At isa pang bansa, sa Asya ang nagalok ng $13 bilyong na libreng paglilipat ng advanced technology. Ngunit tinanggihan ng Senegal ang lahat ng ito at pinili ang Pilipinas na nag-alok lamang ng $12 bilyong. Isang desisyong hindi matino, sinayang ang $5 bilyong, pagtawanan ng buong mundo. Ngunit isang salita lamang ang iniwan ng Senegal, nagpapasalamat kami sa Pilipinas. Bakit kaya? Para saan? Ngayon, ibubunyag namin ang nakakagulat na katotohanan, nagkagulo sa Paris. Ganito rin sa Beijing. Nagkaroon ng emergency meeting. Ang boses ng isang global newscaster ay nanginginig. Isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Tinanggihan ng Senegal ang $17 bilyong. Tinanggihan din ang $15 bilyong. At pinili ang $12 bilyong. Kumusta? Ako nga pala ang nagdesisyon sa hindi matinong desisyong iyon. Ako, si Ibrahim Liouf, Ministro ng Kabataan ng Senegal. Tama, sinayang ko ang $20 bilyong. Halos kalahati ng national budget ng aming bansa. Pinagtawanan ako ngang buong mundo bilang isang hangal, maging ang aming presidente ay nagtanong, seryoso ka ba? Ngunit ni minsan ay hindi ako nagsisi. Bakit? Balikan natin ang 3 buwan na nakalipas. Isang napakalaking oil field ang natuklasan sa aming kanlurang baybayin. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang impyerno. Unang dumating ang Pransya. Direktang tumawag si Pangulong Hollande. At sunod-sunod na dumating ang kanilang mapribadong eroplano. Bumukas ang pinto ng conference room. Iniabot ng French envoy ang mga dokumento. $10 bilyong, cash, agad-agad. Napahinto ang aking paghinga. Magbibigay din kaming pinakabagong armas. Kailangan lang Senegal na pumirma. Madali lang, hindi ba? Ang kanyang mayabang na ngiti ay parang tinuturing kaming pulubi. Sunod ay ang Tsina. Isang delegasyon ni Gustao. Nagdulot nega paralysis sa airport. $15 bilyong plus alpha. Inilabas nega Chinese envoy ang isang tablet. Isang 3D projection ang lumabas. Sa loob ng 6 na buwan, gagawin namin ang Dakar na parang Dubai. Makalsada, riles, paliparan, lahat. Ngunit mayroon lamang isang kondisyon. Kailangan namin ng 100,000 Chinese workers. Para sa efficiency, alam mo na. Sa sandaling iyon, narinig namin ang isang maliit na boses. Gusto naming makatrabaho ang mataungang Senegal. Ito ay galing sa delegasyon ng Pilipinas na nakaupo sa sulok. 10 tao lamang at mukha silang hamak. Ngunit nabuksan ang aking isip. $5 bilyong na pagkakaiba. $5 bilyong, sigaw ministrong pananalapi. Hindi natin ito kayang kolektahin kahit sa loob ng 10 taon. Sumang-ayon ang lahat. Mukhang napagdesisyunan na ang sagot. Nang gabing iyon, naiwan akong mag-isa. Ang maproposal ng 3 bansa ay nakalatag sa mesa. Ang Pransya ay 300 pahina, ang Sina ay 500 pahina, ang Pilipinas ay 50 pahina lamang. Nag-alinlangan ako. Ngunit sa sandaling binuksan ko ang unang pahina ng proposal ng Pilipinas, nanginginig ang aking mga kamay. Partnership para sa sama-samang pagunlad. Sa susunod na pahina, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. 1996. Magapakpak ng pag-asa. Medical mission. Prioridad na suporta sa nga aktibidad ng pangkat sa komunidad. Marcel. Ang pangalan ng aking sariling nayon ay naroon. Nagsimulang lumakas ang tibok ng aking puso. Dali-dali kong binuklat ang appendix at nakita ko ang pangalan, Dr. Elena Santos. Ang maalaala ng 28 taon na ang nakakaraan ay bumalik na parang talon. Isang 16 taong gulang na binatilyo, isang piraso ng bakal ang nakabaon sa aking binti, at isang Filipino na doktor na nakaluhod. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Hindi lamang ito negosyo, kahit sabihin ng buong mundo na ako ay bali, kahit laitin nila ako dahil sinayang ko ang $5 bilyong, kailangan kong piliin ang Pilipinas. Ngayon,
nais kong ikuwento sa inyo ang tungkol sa isang bansa, ang Pilipinas, na nagpabago ang aking buhay. Sa 44 taon ng aking buhay, marami na akong nakilalang tao at napuntahang lugar, ngunit wala pang nag-iwan sa akin ng ganito kalalim na impresyon. At nagsimula ang lahat sa isang maliit na merienda. Kahit ngayon, kakaiba pa rin ito sa aking alaala. Siguro, tadhana iyon. Dahil ang mahiwagang pakikita na iyon ang naging simula ng mahalagang desisyon na ginawa ko ngayon. 3 taon na akong ministro ng kabataan. Ang pagtatrabaho para sa mga kabataan na magdadala sa kinabukasan ng Senegal ay isang malaking responsibilidad at nagbibigay ng matinding kagalakan. Lalo na ang desisyon tungkol sa karapatan sa pagpapaunlad ng offshore oil field ay isang mahalagang pagpili na makaapekto sa buhay ng mga kabataan sa susunod na dekada. Sa totoo lang, nang marinig kong lalaho ang Pilipinas sa bid, wala akong anumang inaasahan. Alam kong ang mga kumpanya tulad ng Sony at Panasonic ay gumagawa ng magagandang produkto, ngunit ang mga malalaking proyekto sa antas ng estado ay ibang usapan. Bukod pa rito, sawana ako sa mga pamamaraan, mga bansa sa kanluran na pumupunta sa Afrika. Nagsisimula sila sa matatamis na pangako at sa huli ay kinukuha lamang ang mayaman at umalis. Sa labas, sinasabi nilang partnership, ngunit sa kanilang puso, minamaliit at ginagamit lang kami. Kaya, akala ko, wala ring pinakaiba ang Pilipinas. Ano ba ang espesyal sa maliit na bansang iyon sa Asya? Ngunit mula sa unang pulong sa delegasyon ng Pilipinas, may kakaiba akong naramdaman. Tinitigan nila kami ng diretso sa mata habang nakikipag-usap at higit sa lahat, namumukotangi ang kanilang pakikinig. Mayroon silang init na nagpapaalala sa akin ng isang taong nakilala ko nung matagal na panahon. At nang buksan ko ang proposal na kanilang isinumite, nagulat ako. Ang pamagat sa unang pahina ay ganito: Partnership para sa sama-samang pagunlad, ang kinabukasan ng Senegal at Pilipinas. Ang pahayag na sama-samang pagunlad sa halip na basta lang magpaunlad at umalis ay nagpagalaw sa aking puso. At habang binabasa ko ang proposal, may isang pangungusap na nagpahinto sa akin. Noong 1990, mga pakpa ng pag-asa, medical mission, prioridad na suporta sa mga aktibidad ng pangkat sa komunidad. Sa sandaling iyon, bumalik sa akin ang manakalimutang alaala na parang talon. Pagkatapos ng balita tungkol sa pagtuklas ng oil field, ang Dakar ay parang isang giyera. Nagdagsaan ang mga diplomat at kinatawan ng kumpanya mula sa iba't ibang bansa, napuno ang mga hotel at napuno ang harap ng gusali ng gobyerno ng mga mamahaling sasakyan. Ang Pransya ang pinakamabilis at pinaka-agresibo. Kumilos sila na parang desisyon na ang lahat. Direktang tumawag ang presidente ng Pransya sa aming presidente at iniulat ng mga pangunahing media na ang pakikipagtulungan sa Pransya ay isang natural na proseso. Ang Senegal ay pinuno ng mga bansang nagsasalita ng French. Kung makikipagtulungan tayo sa kanila, bubuksan nito ang merkado hindi lang sa Afrika kundi maging sa buong mundo ang mga bansang nagsasalita ang French. Ipininta ang Ministro Ekonomiya ang Pransya ang isang magandang kinabukasan sa pamamagitan ng isang marangyang presentasyon. 17 bilyong dolyar na pamumuhunan, pinakabagong teknolohiya sa pahuhukay, pagtatayong refinery, at pangako ngang malalaking pamumuhunan mula sa mga pangunahing kumpanya ng Pransya. Kung titignan lang ang mga numero, wala talagang dahilan para tanggihan. Ang pamamaraan ng Sina ay mas kahanga-hanga pa. Hindi lamang sila nagdala ng pera, nagdala sila ng isang master plan na magpapabago sa buong Senegal. Ang Senegal ay nasa sentro ng One Belt, One Road. Hindi lamang kami magpapaunlad ng langis kundi gagawin naming Dubai ng West Africa ang Senegal. Ipinakita sa amin ng delegasyon ng China ang hinaharap na Dakar sa 3D hologram. Pinakabagong port, bagong lungsod na konektado ng high-speed railway. Ang vision na ito, kasama ang 11 bilyong dolyar, ay talagang kaakit-akit. Samantala, tahimik ang delegasyon ng Pilipinas. Sa halip na magarbong palabas, humiling sila ng taimtim na pag-uusap at sa halip na malalaking numero, nagpakita sila ng konkretong plano ng pagpapatupad.
gusto naming maging tunay na kasosyo na Senegal. Isang relasyon kung saan sama-sama tayong natututo at sama-samang umuunlad. Kalmadong sinabi ni Ambasador Ricardo Ramirez, pinunong delegasyon ng Pilipinas. Ang kanilang proposal ay malinaw na iba sa ibang mabansa. Una, sinabi nilang ililipat nila ang lahat ng teknolohiya. Hindi lamang sila magtatayo ng mga pasilidad kundi tuturuan din nila ang matao ng Senegal na patakbuhin ito ng sila mismo. Pangalawa, nangako silang 100% Pilipino ang kukuhaning manggagawa. Ang ibang bansa ay nagsabing magdadala sila ng sariling manggagawa, ngunit malinaw na sinabing ang Pilipinas na bibigyan nila ng pagkakataon ang mga kabataan ng Senegal. Pangatlo, at ang pinakanakakagulat, ay ang panukala na bumuong ng 30% ng kita mula sa langis bilang isang pondo para sa edukasyon. Ito ay pamumuhunan para sa hinaharap na henerasyon, sabi nila. Pinagtawanan itong ministrong pananalapi. 12 bilyong dolyar, 5 bilyon mas mababa kaysa sa Pransya at sa ibabaw niyan, pondo sa edukasyon, ang kailangan natin ngayon ay cash. Iginawi rin ng ministro ng ugnayang panlabas ang kanyang ulo. Ang Pilipinas ay may kaunting karanasan sa Afrika. Dapat tayong pumili ng partner na may napatunayang track record tulad ng Pransya o Tsina. Ang kapaligiran sa conference room ay nakakiling na sa Pransya o Tsina. Ngunit may nararamdaman akong parang may nalilimutan ako. Kaya sinimulan kong basahin muli ng maingat ang proposalang Pilipinas. Sa sandaling iyon ko natuklasan ang pahayag na iyon noong 1990, Medical Mission. Prioridad na suporta sa mga aktibidad ng pangkat sa komunidad. Sa sandaling iyon, isang nakalimutang pangalan ang lumitaw sa sulok ng aking isip, Dr. Elena Santos. Kasama ng pangalang iyon, muling nabuhay ang aking maalaala 28 taon na ang nakakaraan. Kung susuriin pa ang proposal ng Pilipinas, talagang iba ito sa ibang nga bansa. Kung saan ang Pransya at Tsina ay nagpakita. Ng magarbong numero at malalaking vision, ang Pilipinas ay nagpakita ng konkretong at praktikal na plano. Aanyayahan namin ang makabataan ng Senegal sa Pilipinas at bibigyan sila ng sistematikong edukasyon mula sa teknolohiya ng pahuhukay ng langis hanggang sa proseso ng refining at pamamahala. Hindi lamang ito simpleng pagsasanay kundi sa pamamagitan ng one-on-one mentoring sa mga Filipino expert. Huhubugin namin sila upang maging tunay na eksperto, masigasig na ipinaliwanag ni Ambasador Ramirez. Binigyang diin niya na ang kabataan ng Senegal ay hindi dapat maging ordinaryong manggagawa lamang kundi maging mapinuno ng hinaharap. Kami rin, 60 taon na ang nakakaraan, ay isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Ngunit sa kapangyarihan ng edukasyon, nabuo namin ang Pilipinas ngayon. Gusto naming ibahagi ang karanasang iyon at kaalaman sa Senegal. Ang pinakanakakagulat ay ang Phased Self-Reliance Plan na inilatag ng Pilipinas. Sa unang 5 taon, ang mga Filipino expert ang mamumuno, ngunit sa loob ng 10 taon, 50% ng mga kawani ay magiging mula sa Senegal at sa loob ng 20 taon, ganap na itong patatakbuhin ng Senegal ng independyente. Ang aming layunin ay hindi na kami kailanganin ng Senegal. Naniniwala kami na ang tunay na partnership ay ang pagtulong sa iba na maging malaya. Sabi ni Ambasador Ramirez, nang marinig ko ang mga salitang ito, naramdaman ko ang matinding damdamin. Wala pang ibang bansa na nakilala ko ang nagsabingan ito. Gusto nilang lahat na kami ay maging dependent sa kanila magpakailanman. Ngunit ang reaksyon sa loob ng gobyerno ay nananatiling malamig. Sinusuportahan ng Undersecretary ng Ekonomiya ang panukala ng Pransya na nagsasabing kailangan ang agarang cash at iginiit ng Ministro ng Industriya na mas kakit-akit ang infrastruktura ng Tsina. Kahit gaano pa kaganda ang sinasabi ng Pilipinas, sa huli ay para din sa kanilang sariling kapakanan. Mas ligtas kung makikipagtulungan tayo sa Pransya o Tsina na kilala na natin. Marami sa mga ministro ang sumang-ayon sa mga salita ng punong ministro. Ang kapaligiran ay ganap na pabor sa Pilipinas. Nang gabing iyon, naiwan akong mag-isa sa aking opisina at muling binasa ang proposal ng Pilipinas.
at samga kalakip na dokumento, may nakita akong kahangahangang bagay. Ito ay ang report ng aktibidad ng mga pakpak ng Pag-asa Medical Mission na nagtatrabaho sa Senegal mula 1996 hanggang 1998. Ang report ay naglalaman ang talan ng 2 taong libreng paggamot lalo na sa Marcel Village. At sa listahan ng mga miyembro ng mission, nakita ko ang pangalan, Dr. Elena Santos. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 28 taon, muli kong nakita ang pangalang iyon. Sa sandaling iyon, muling nabuhay ang lahat ng alaala. Ang mapiraso ngang bakal na nakabaon at nagmaga sa aking binti. At ang mainit na kamay na lumuhod at nagbigayng lunas. Sa sandaling iyon, naunawaan ko kung saan nagmumula ang sinseridad sa proposal ng Pilipinas. Sila, 28 taon na ang nakakaraan at maging ngayon, ay nakikipag-ugnayan sa amin ng may parehong puso. Sa totoo lang, sa simula, wala akong malaking inaasahan sa Pilipinas. Hindi, mas tumpak kung sasabihin kong mas malaki ang aking pagdududa. Mula nang maging ministro akong kabataan, marami na akong nakitang proyekto ng international cooperation. Ang mamaunlad na bansa ay laging pareho ang pattern. Sa simula, gagawa silang lahat na uri ng matatamis na pangako, ngunit sa huli ay aalis sila na dala lamang ang kanilang sariling kapakinabangan. Lalo na ang kanilang pananaw sa Afrika ay nanatili pa rin sa panahon ng kolonyal. Sa labas, sinasabi nilang partner, ngunit sa kanilang puso, nakikita nila kami bilang mahina at walang kakayahan. Para sa kanila, ang Afrika ay isang lugar lamang kung saan maaari nilang makuha ang murang yaman. Ganito rin sa Tsina, nagpabuhos sila ngang malaking halaga ngang pera at nangakong magtatayo ngang infrastruktura. Ngunit ang lahat ng mahahalagang trabaho ay kinuha ngang Gatsino. Kami ay matagamasit lamang. Kaya, nang marinig ko ang proposal ng Pilipinas sa simula, ganito rin ang aking pagdududa. Technology transfer, maganda ang salita, ngunit hinding-hindi nila ibibigay ang core technology. Lokal na pagtatrabaho? Simpleng trabaho lang siguro. Education fund? Siguradong maglalagay sila ng maraming kondisyon at babawiin ito sa huli. Ito ang nasa aking isip. Sa higit 40 taon ng aking buhay, natutunan ko na walang libre sa mundo. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay isang bansa na hindi pamilyar sa amin. Wala akong alam kundi ang electronics ng Sony, mga sasakyan ng Toyota, at musika ng Pilipinas. Wala silang halos karanasan sa Afrika, at ang kanilang kultura at wika ay ganap na naiba. Bakit Pilipinas pa? Maraming nagtanong, at nahirapan din akong sumagot. Ngunit sa bawat pakikita ko sa delegasyon ng Pilipinas, may kakaiba akong nararamdaman. Nagpakita sila ng taimtim na paggalang sa amin. Hindi sila nagtangkang magturo tulad ng Pransya, ni hindi sila nagtangkang dominahin kami sa pera tulad ng Sina. May isang episode na lalo kong natatandaan. Ito ay nang pumunta kami sa field kasama ang Filipino staff. Ang French team ay ayaw sumakay maliban sa air-conditioned na kotse, at ang Chinese team ay tumanggi sa lokal na pagkain. Ngunit iba ang Filipino team. Sumakay sila sa parehong kotse namin at kumain ng parehong pagkain. Habang kumakain ng maanghang na jebjen at pinagpapawisan, ngumiti sila at sinabing, "Talagang masarap po." Kami rin po ay kumakain ng medyo maanghang na pagkain tulad ng atsara. Marami pong pakakatulad sa lutuing Senegal, nagpakita silang taimtim na interes sa aming kultura. Sinubukan pa nga nilang matuto na ilang salita sa Wolof at sumayaw sa aming tradisyonal na musika. Gayunpaman, hindi madaling nawala ang aking pagdududa dahil sa dami ng beses na kami ay niloko. Sa gitnang lahat ng ito, nakita ko ang masalitang iyon sa proposal ng Pilipinas. Mga pakpak ng Pag-asa Medical Mission. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na lumitaw sa aking isip ang mga mukha ng mga Filipino na nakilala ko 28 taon na ang nakakaraan sa Marcel Village. Sila rin ay ganap na katulad ng kasalukuyang delegasyon ng Pilipinas. Nakipaugnayan sila sa amin ng taos-puso at walang anumang hinihinging kapalit. Pure lamang ang kanilang hangarin na tulungan ang mataong nangangailangan ng tulong. Baka talagang kakaiba ang bansang ito.
Baka mayroon silang bagay na hindi nagbabago kahit matapos ang 28 taon. Sa unang pagkakataon, umusbong ang pag-asa. Nang gabing iyon, sinimulan kong basahin muli ang proposal ng Pilipinas mula sa simula. Ngayon, hindi sa manumero kundi sa bawat pangungusap. Sa unang pahina ng proposal, may ganitong masalita. Partnership para sa sama-samang pag-unlad, ang kinabukasan ng Senegal at Pilipinas. Nang una kong basahin, akala ko ay diplomatikong formulasyon lamang ito. Ngunit nang suriin ko ulit, iba ito. Ang ibang bansa ay gumamit ng mga pahayag tulad ng para sa Senegal o ibibigay sa Senegal, ngunit ang Pilipinas lamang ang gumamit ng salitang sama-sama. Habang binabasa ko ang proposal, may isang espesyal na seksyon na nakita ako. Ito ay pinamagatang ang koneksyon ng Pilipinas at Senegal. Dun, nakasulat ang isang hindi inaasahang nilalaman pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945. Ang Pilipinas ay nakatanggap ng tulong mula sa international community at bilang pasasalamat, nag-organisa sila ng isang medical mission. Mula 1996 hanggang 1998, ang magapakpak ng pag-asa, medical mission, ay nagtrabaho sa Marcel Village sa Senegal at nagbigay ng libreng paggamot sa mahigit 30,000 residente sa loob ng 2 taon. Nagsimulang bumilis ang tibok na aking puso. Marcel, iyon mismo ang nayon kung saan ako lumaki. Ang mission ay hindi lamang nagbigay ng paggamot kundi nahukay din ng babalon na kumpuni ng baparalan at nagpatupad ng edukasyon sa kalinisan. Lalo na, narinig ko na ang pinuno ng mission, si Dr. Elena Santos, ay hindi nakalimot sa Senegal. Kahit pagkatapos bumalik sa Pilipinas at nagpatuloy sa personal na pagtulong, Dr. Elena Santos. Sa sandaling nakita ko ang pangalang iyon, bumuhos ang aking luha. Ang pangalan na muli kong nakita pagkatapos ng 28 taon ay naroon sa proposal. Nagpatuloy ang proposal. Hindi namin nakalimutan ang karanasang iyon. Naalala namin ang mainit na pagtanggap at dalisay ng ngiting ng mga tao ng Senegal. Ngayon na umunlad ang Pilipinas, gusto naming ibalik ang pasasalamat na iyon. Lalo na, prioridad naming paunlarin ang mga lugar kung saan nakaroon ng serbisyo noon at tiyakin na makikinabang ang mga residente. Inilapag ko ang proposal at nanatiling tulala sa loob ng ilang sandali, 28 taon. Sa loob ng mahabang panahong iyon, naalala pa rin kami ng Pilipinas. Kinabukasan, humiling akong makipakita ng personal sa delegasyon ng Pilipinas. Sinalubong ako ni Ambassador Ramirez ng may pagtataka. Kilala niyo po ba si Dr. Elena Santos? Tanong ko. Lumaki ang mata ni Ambassador Ramirez. Opo, siyempre. Siya po ay kasalukuyang nakatalaga bilang pinuno ng International Cooperation Division sa Department of Health. Siya rin po ang operational head ng proyektong ito. Bakit po? May problema po ba? 28 taon na ang nakakaraan. Siya po ang napagaling sa aking binti. Nagulat si Ambassador Ramirez. At pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya at sinabi, lagi pong sinasabi ni Dr. Santos na gusto niyang bumalik sa Senegal. Hindi niya raw po makalimutan ang mga taong nakilala niya doon. Sa sandaling iyon, nakumbinsi ako, ang Pilipinas ay talagang ibang bansa. Isang bansa na naalala ang pangako nito at pinapahalagahan ang makoneksyon kahit matapos ang 28 taon. Ngunit marami pa ring bundok ang kailangan naming akyatin. Ang oposisyon sa loob ng gobyerno ay nanatiling malakas at lalong lumakas ang internasyonal na presyon. Taginit ng 1996, ako ay isang 16 taong gulang na binatilyo. Nakatira ako sa isang maliit na nayon sa Senegal kasama ang aking ina at nakababatang kapatid. Ang aking ama ay namatay sa malaria nang ako ay 10 taong gulang. Ang tagulan ng taong iyon ay lalong mahaba at malupit. Araw-araw ay umuulan ng malakas at maraming bahagi ng nayon ang binaha. Pagkatapos ng klase, lagi akong kailangang magtrabaho. Dahil ako lamang ang lalaki sa aming bahay. Isang araw, nang nagtatrabaho ako sa isang construction site, nakaroon na aksidente. Isang piraso ng bakal mula sa gumuhong pader ang malalim na tumusok sa kaliwang binti ko
Dumaloy ng malakas ang dugo, ngunit wala kaming pera para magpunta sa ospital. Kailangan ko lang itong italin ng mahigpit ng tela at tiisin ang sakit. Unti-unting nakmaga ang sugat, nilagnat ako at namaga ang aking binti. Nahirapan akong lumakat, ngunit hindi ako pwedeng magpahinga sa trabaho. Dahil kailangan kong buhayin ang aking ina at kapatid. Isang araw, may dumating na mga hindi pamilyar na tao sa nayon. Maasyano na nakasuot ng puting uniforme. Sa simula, akala ko ay masino sila. Ngunit ang watawat na dala nila ay may araw at 3 bituin. Kami po ay isang medical mission mula sa Pilipinas. Sinuman po na may sakit o sugat ay libre, naming gagamutin. Narinig ko ang kanilang mga salita sa pamamagitan ng isang interpreter. Nag-alinlangan ang mataganayon, libreng pagamot, mayroon sigurong kapalit. Ngunit wala akong pagpipilian. Masyadong malubha ang sakit ng aking binti at naabot ko na ang limitasyon. Kinalatkat ko ang aking binti patungo sa tent. Doon, nakilala ko si Dr. Elena Santos, isang bata at may mainit na mata na babaeng doktor. Nang makita niya ang aking binti, sumeryoso ang kanyang mukha. Naku, delikado iyan. Bakit mo hinayaan na lumala ng ganito? Habang nakikinig sa salita ng interpreter, yumuko ako. Hindi ko kayang sabihin na wala kaming pera. Walang sabi-sabi, lumuhod si Dr. Santos at sinimulang tingnan ang aking binti. Nagulat ako sa nakita ko isang doktor mula sa Pilipinas na nakaluhod sa harap ng isang batang African. Masakit ba? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Sabi niya ng marahan habang sinisimulan ang paggamot. Habang tinatanggal ang piraso ng bakal, dinidisimpekta at nilalagyan ng gamot, patuloy siyang nakikipag-usap sa akin. Anong pangalan mo? Ibrahim? Magandang pangalan. Nag-aaral ka ba? Opo, ngunit kailangan ko ring magtrabaho. Seryosong nakinig si Dr. Santos sa aking kuwento ang pagkamatay ng aking ama, ang responsibilidad na suportahan ang pamilya at ang pangarap na makapagpatuloy sa pag-aaral. Nang matapos ang paggamot, kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang bag. Ito ay isang bilog na tsokolateng merienda. Ito ang paboritong merienda ng mga bata sa Pilipinas. Chok o Star ang tawag diyan. Dahan-dahan kong tinanggap ang merienda na ngayon ko lang nakita. Nang buksan ko ang balot, amoy matamis. Mainit kasi sa Afrika, kaya medyo natunaw ang tsokolate. Pasensya na, nahihiyang ngumiti si Dr. Santos. Ngunit para sa akin, iyon ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Hindi lang dahil gutom ako. Dahil naramdaman ko na may nagmamalasakit sa akin bilang isang tao, bilang isang mahalagang nilalang. Mukhang matalino ka, Ibrahim. Kung mapapatuloy ka sa pag-aral, siguradong magiging mahusay kang tao. Sabi ni Dr. Santos habang hinahawakan ang aking balikat. Ang kanyang mainit na kamay at nakapagpapatibay na salita ay malinaw pa rin sa aking alaala kahit matapos ang 28 taon. Pagkatapos niyan, lalo pa akong pinamalasakitan ni Dr. Santos. Bawat linggo, check niya ang aking sugat at nilalagyan ng gamot. Dahil sa kanya, ganap na gumaling ang aking binti. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang nangyari pagkatapos. Ang medical mission ng Pilipinas ay nanatili sa aming nayon sa loob ng 2 taon. Hindi lamang sila nagpagaling ng mga may sakit. Nahukay sila ngang balon sa gitna ngang nayon. Nang lumabas ang malinis na tubig, nagsigawan ang mga taga-nayon sa tuwa. Hindi na nila kailangang maglakad ng malayo para kumuha ng tubig. Kinumpuni rin nila ang nasirang gusali ng paaralan. Nakapaaral na kami sa silid-aralan na hindi na tumutulo ang bubong. Bukod pa riyan, tinuruan din nila kami ngang wikang Filipino. Masigasig akong nag-aral at nakapag-usap na ngang simpleng Pilipino. Kumusta? Salamat po. Mahal kita. Habang natututo ang mga salitang iyon, naging interesado ako sa bansang Pilipinas. Bakit po kayo pumunta ng napakalayo at tinutulungan kami nang walang anumang kapalit? Tanong ko kay Dr. Santos. Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Ang Pilipinas din po ay nakatanggap ngang maraming tulong mula sa iba't ibang bansa pagkatapos ngang digmaan. Ngayon, kami naman ang magbabahagi ngang biyaya na natanggap namin. Darating ang araw na makakatulong din ang Senegal sa ibang mga bansa. 1998, dumating ang araw ng pag-alis ng misyon. Lumabas ang lahat ng taga-nayon para ihatid sila. Nagbigay si Dr. Santos sa akin ng isang maliit na regalo,
isang Filipino dictionary, at isang kahon ng Choco Star. Ibrahim, maging matagumpay ka, at sana maging isang taong makakulong sa iba. Tumango ako habang pinipigilan ang luha. At ipinangako ko, balang araw, magiging matagumpay ako at magiging tulad ni Dr. Santos, isang taong makakulong sa iba. Sa loob ng 28 taon, nag-aral ako ng mabuti. Nagpunta sa universidad, naging civil servant, at sa wakas ay naging ministro. Ngunit ang matamis na lasa ng Choco Star at ang mainit na pakiramdam ng kanyang kamay ay hindi ko kailanman nakalimutan. At ngayon, parang tadhana, muli akong nakilala sa Pilipinas. Ang 2 taon na pananatili ni Dr. Elena Santos at ng Medical Mission ng Pilipinas sa aming nayon ay parang isang himala. Hindi lamang sila nagbigay ng serbisyong medikal kundi binago nila ang buong nayon. Ang unang bagay na kanilang ginawa ay ang pagtatayo ng isang klinik. Binago nila ang isang inabandonang bodega at ginawa itong maliit ngunit malinis na klinik. Naglagay sila ng medical equipment na dinala mula sa Pilipinas at inayos ang gamot. Mula ngayon, kung masama ang inyong pakiramdam, maaari kayong pumunta dito anumang oras. Hindi kailangan ng pera. Sa simula, nag-alinlangan din ang mga taga-nayon sa salita ni Dr. Santos. Ngunit nang malaman nila na libre talaga, unti-unting dumami ang mga bumibisita. Malaria, malnutrition, iba't ibang uri ng pinsala lahat ng pasyente ay kanilang ginamot ng buong puso. Ang pinaka-nakakagulat ay ang preventive education. Ang mamiyembrong mission ay naglibot sa buong nayon at nagbigay ng edukasyon sa kalinisan. Nagturo sila ng kahalagahan ng pahuhugas ng kamay, paggamit ng mosquito net at kahalagahan ng malinis na tubig. Mas mahalaga ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Palagi nilang binibigyang diin ang masalitang ito. Sa simula, tinatamad ang mga taga-nayon, ngunit unti-unti nilang naunawaan ang kahalagahan nito. Ang proyekto ng pahuhukayang balon ay ganap na nagpabago sa buhay nga nayon. Ang Medical Mission ang Pilipinas ay nagpatawag ang mga eksperto, naghanap ng underground water at nagukay ng balon kasama ang mataga-nayon. Tubig. May tubig na lumalabas. Sa araw na lumabas ang unang tubig, nakaroon ng pista ang buong nayon. Hindi na kailangan ng mababay na maglakad ng milya-milya para kumuha ng tubig. At ang mga bata ay nakainom na ng malinis na tubig. Ang kanilang pagkahilig sa edukasyon ay hindi rin ordinaryo. Nagsimula sila sa pagkukumpuni ng nasirang gusali ng paaralan, gumawa nga desk at upuan, at naglagay ng blackboard. Nagbigay sila ng mga lapis at notebooks na dinala mula sa Pilipinas sa mga bata. Ang mas nakakagulat ay ang after-school classes. Voluntaryong tinuruan ng mga miyembro ng mission ang mga bata, math, science, English, at maging wikang Filipino. Masigasig din akong lumaho sa mga klase na iyon. Matalino ka talaga, Ibrahim. Mabilis kang matuto ng Filipino. Palaging pinapatibay ako ni Mesato Maki, isang nurse noon. Lalo na si Mesato ay interesado sa edukasyon ng mga babae. Dapat, tulad ng Pilipinas, ang mga babae sa Senegal ay malayang makapaaral. Kung hindi dadami ang mga babaeng may edukasyon, hindi unlad ang bansa. Dahil sa kanyang pagsisikap, maraming babae ang nagsimulang mag-aral. Sa pamamagitan ng pagkukumbinsi sa mga magulang at pagsuporta sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng sanitary napkins, lumikha sila ng isang ligtas na kapaligiran para sa mga babae na matuto. Interesado rin ang misyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng nayon. Nagdala sila ng makina ng pananahi at tinuruan ang mga kababaihan ng paggawa ng damit. Nagimbita rin sila ng mga agricultural expert para magturo ng mas mahusay na pamamaraan ng pagsasaka. Hindi ang tulong ang mahalaga kundi ang pagiging malaya. Ang tunay na serbisyo ay ang pagtulong sa iba na makatayo sa sariling paa. Palaging binibigyang diin ni Dr. Santos ang puntong ito. Kaya, hindi lamang sila nagbigay ng mga bagay, kundi nagsumikap din na magturo ng mga kasanayan at pumuo ng kakayahan upang magawa nila ito sa sarili. Sa loob ng 2 taon, ang ibinigay nila sa amin ay hindi lamang material na tulong, ito ay pag-asa, pangarap at kinabukasan. Lalo na para sa mga kabataan na tulad ko, ito ay isang bintana na nagpakita sa amin ng mas malawak na mundo
Ang Pilipinas din ay mas mahirap kaysa sa Senegal 50 taon na ang nakakaraan. Ngunit sa kapangyarihan ng edukasyon, umunlad kami ng ganito. Madalas ikuwento ng mga miyembro ng mission ang kasaysayan ng pagunlad ng Pilipinas. Isang bansa na bumangon mula sa pagkawasa ng digmaan. Isang himala na nagpabago mula sa pagiging bansa na tinutulungan tungo sa bansa na tumutulong. Nagbigay sa amin ng malaking inspirasyon ang kuwentong iyon. Ang pinakanakakaantik ay ang kanilang pare-parehong salubin. Sa loob ng 2 taon, ni minsan ay hindi sila napakita ng pagmamaliit o pahamak sa amin. Lagi silang kumakain kasama namin, nagtatrabaho kasama namin, at nakangiti kasama namin. Kung may pista sa nayon, sumasayaw din sila kasama kami at iginagalang ang aming tradisyon. Masigasig na nag-aral, si Dr. Santos ng Wolof. Kaya nakapausap siya ng simpleng Wolof. Liof, kumusta ka? Nang batiin ni Dr. Santos sa Wolof. Tuwang-tuwa ang mamatatanda ng nayon at niyakap siya. Tag-init ng 1998. Dumating ang oras ng kanilang pag-alis. Tapos na ang 2 taong service period. Lumabas ang lahat ng taga-nayon para ihatid sila. Marami ang umiyak at ang mga bata ay kumapit at nagsabi, "Huwag kayong umalis. Aalis kami, ngunit magpapatuloy ang koneksyon na ito. Naniniwala kami na makatayo kayo sa sarili ninyong paa." Ito ang huling paalam ni Dr. Santos. At pumunta siya sa akin ng personal at sinabi, "Ibrahim, naalala mo ba ang Church Ostar na ibinigay ko sa iyo? Sana, balang araw, maging isang taong makapagbibigay ka rin nganong tamis sa iba." Ipinako ko ang mga salitang iyon sa kaibuturan ng aking puso. At ngayon, 28 taon na ang nakalipas, dumating ang pagkakataon upang tuparin ang pangakong iyon. Habang lalong lumalakas ang aking determinasyon na piliin ang Pilipinas, lalo ring lumakas ang presyon mula sa labas. Ginamit ng Pransya at Sina ang lahat ng paraan upang bigyan kami ng presyon sa akin at sa aming gobyerno. Una, humiling ang French ambassador na makipagkita sa akin ng personal. Sa isang mamahaling restaurant, nagsimula siya ng mahinahon. "Ministro, isipin niyo po ang aming matagal ng pagkakaibigan. Ang Senegal ay isang sentral na bansa sa French-speaking world. Ang makipagtulungan sa isang maliit na bansang Asyano tulad ng Pilipinas, sa tingin niyo po ba ay matalinong pagpili?" Nananatili akong tahimik. Unti-unting naging mas matalim ang kanyang tono. "Magpakatotoo tayo. Ano ang kayang gawin ng Pilipinas? Kulang sila sa teknolohiya at karanasan. Bukod pa riyan, sa tingin niyo ba ay tutuparin nila ang kanilang pangako? Hindi mapagkakatiwalaan ang mga Asyano." Bigla akong nagalit, ngunit nagpigil ako. Nagpatuloy ang ambassador, "Bukod sa 17 bilyong dolyar, mayroon pa kaming inihandang karagdagang benepisyo. Luxury apartment para sa pag-aaral ng inyong mga anak sa Pransya. At sapat na po." Pinutol ko ang kanyang salita. Malinaw na nag-aalok siya ng suhol. "Hindi ko ipagbibili ang kinabukasan ng Senegal. Umalis po kayo." Namula ang mukha ng French ambassador at umalis sa kanyang upuan. At pagkalipas ng ilang araw, nagsimula akong atakihin ng French media. Corrupt na politiko, walang kakayahang ministro, at maging manggagawa-gawang artikulo na nagsasabing nakatanggap ako ng suhol mula sa Pilipinas. Ang pamamaraan ng Sina ay mas tuso. Una, sinubukan nilang akitin ang ibang ministro. Ang biglang paglipat ng ministro ng pananalapi at ministro ng industriya sa panig ng Sina ay malamang dahil sa kanilang pagmamaniobra. Isang araw, isang itim na sobra ang inihatid sa aking bahay. Naglalaman ito ng malitrato, ang aking anak na babae na papunta sa paaralan, ang aking asawa na namimili sa palengke. At isang memo, "Sana po ay gumawa kayo ng matalinong pagpili, para rin po sa kaligtasan ng inyong pamilya." Ito ay isang pagbabanta. Ngunit hindi ako sumuko. Sa halip lalong pinatibay ng ganitong presyo ng aking determinasyon. Kung ganito sila mag-abala para hadlangan kami, ibig sabihin ay labis nilang kinakatakutan ang pakikipagtulungan sa Pilipinas. Ang oposisyon sa loob ng gobyerno ay matindi rin. Sa bawat cabinet meeting, nakakaroon ng matinding debate. "Ministro Liof, balak mo bang isugal ang kinabukasan ng Senegal?" Sigaf ng Ministrong Pananalapi. 17 bilyon at 12 bilyon.
Kahit elementary student ay alam kung alin ang mas malaki. Bakit ninyo sinasadyang piliin ang mas mababa? Hindi lahat ng bagay ay pera. Ang kinabukasan ng aming makabataan. Ang kinabukasan, ano ang kinabukasan kung wala tayong makakain bukas? Nagdagdag ang Ministro ng Ekonomiya. Sinabi ngang nasisimulan nila ang proyekto sa loob ng 6 na buwan. Ang Pilipinas ay nagsasalita tungkol sa edukasyon at technology transfer at hindi alam kung ilang taon ito aabutin. Umabot din ang presyon sa presidente. Direktang tumawag ang presidente ng Pransya at nagpadala ang ng isang special envoy at nagalok ng karagdagang malaking pautang. Nag-alala rin ang aking pamilya. Araw-araw ay kinakabahan ang aking asawa at nagsimulang bulihin ang aking anak sa paralan. Daddy, bakit po ayaw sa inyo ngang lahat? Sumakit ang aking dibdib sa tanong ngang aking 15 taong gulang na anak. Ang pinakamasakit ay ang pakiramdam ngang pag-isa. Halos walang sumusuporta sa akin sa loob ng gobyerno. Lahat ng media at publiko ay sinisisi ako. Isang araw, mag-isa akong nakaupo sa aking opisina. Tama ba talaga ang pinili ko? Baka naliligaw akong pahatol dahil sa alaala ng 28 taon na ang nakakaraan? Sa sandaling iyon, napansin ko ang proposal ngang Pilipinas na nakalagay sa drawer. Muling binuksan ko ito at isang pangungusap ang lalo kong napansin. Ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa pamumuhunan sa tao. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mukha ni Dr. Elena Santos. Ang larawan niya na nakaluhod at ginagamot ang aking binti. At ang kanyang maksalita habang ibinibigay ang Chalk o Star. Sana, balang araw, maging isang taong makakulong ka sa ibang tao. Tama, ito na. Ito ang sagot na hinahanap ko. Hindi pra kundi tao, hindi numero kundi puso. Iyan ang ipinakita na Pilipinas sa amin 28 taon na ang nakakaraan at ito ang kanilang pilosopya na hindi nagbabago. Muli akong nakaroon ng lakas ng loob. Habang lumalakas ang presyon, lalong tumibay ang aking paniniwala. Nang umabot sa sugdulan ang presyon, nagpasya akong makipag-usap ng mas malalim sa delegasyon ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi sa opisyal na setting, kundi sa isang mas casual na kapaligiran, gusto kong makipag-usap ng prangka. Inanyayahan ko si Ambassador Ramirez at ilang staff sa aking personal na opisina. Nahanda kami ng tradisyonal na tsaan Senegal, ang ataya, at umupo kami ng nakapaligid, relax. Tatanungin ko kayo ng prangka, bakit Senegal? Maraming mas malaki at mas mayaman na bansa sa Afrika. Bakit po ganun na lamang ang inyong interes sa aming bansa? Saglit na nag-isip si Ambassador Ramirez bago ngumiti at sumagot. Bakit po kayo nakikipagkaibigan? Hindi dahil mayaman o makapangyarihan ang kaibigan niyo, hindi ba? Dahil nakakaintindihan kayo. Sa tingin ko, pareho rin ang relasyon ng magabansa. Nagdagdag ng paliwanag ang economic counselor na nasa tabi niya. Sa tutulang, sinuri rin namin ang talaan ng medical mission 28 taon na ang nakakaraan. Binasa namin ang diary at report na iniwan ng mga miyembro noon at marami kaming naramdaman. Lalo na, marami ang nakasulat tungkol sa mainit na pagtanggap at kalinisan ng pusong taongang Senegal. Nagpatuloy si Ambassador Ramirez. Ang Pilipinas ay nawalan ng lahat sa digmaan noong 1950 sa men. Nakabangon kami muli sa tulong ng international community. Lalo na, ang pamumuhunan sa edukasyon ang nagpatayo sa Pilipinas ngayon. Gusto naming ibahagi ang karanasang iyon sa Senegal. Gusto naming maging tunay na partner na sama-samang umuunlad. Hindi lamang basta magbigay na pera at kumuha na yaman. Nagtanong ako ng mas detalyadong tanong. Ngunit paano kung tumanggi ang mga shareholders at ang publiko? Paano kung tanungin nila kung bakit mamumuhunan sa Senegal kung walang agarang kita? Sa pagkakataong ito, isang batang babaeng empleyado ang sumagot. Ang aking lolo po ay nakapagsimula ng kanyang negosyo sa tulong ng gadayuhang tulong pagkatapos ng digmaan. Dahil doon, nakapag-aral ang aking ama at ako. Ngayon, sa tingin ko, oras na para tumulong ang Pilipinas sa ibang mabansa. Naniniwala ako na ito ang paraan upang ibalik ang biyaya na natanggap namin at gumawa ng mas magandang mundo. Naging emosyonal ako sa kanyang prangka na sagot.
Mukhang malalim ang kulturang utang na loob sa mga Pilipino. Teka, Ministro, kung hindi po abala, gusto niyo po bang makipagkita kay Dr. Elena Santos? Biglang tanongin ni Ambasador Ramirez. Nandito po ba talaga si Dr. Santos? Opo, siyempre. Pupunta siya sa Senegal sa susunod na linggo para sa proyektong ito. Sabi niya, excited daw siya sa muling pakikita pagkatapos ng 28 taon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Muling pakikita pagkatapos ng 28 taon. Alam kaya niya na ang maliit na batang lalaki na iyon ay isa ng ministro ng isang bansa. Ministro, maari po ba akong magtanong ng isa pa? Maingat na tanong ni Ambasador Ramirez. Sa kabila ng malaking presyon na inyong nararanasan, bakit po ninyo pinipili ang Pilipinas? Sa totoo lang, mas madali ang daan kung pipiliin ninyo ang Pransya o Sina. Tumingin ako sa labas ng bintana at dahan-dahang sumagot, 28 taon na ang nakakaraan, may isang doktor na nagbigay sa akin ng Choc Ostar at sinabing, sana, balang araw, maging isang taong makakatulong ka sa ibang tao. Gusto kong tuparin ang pangakong iyon, nagkaroon ng sandaling katahimikan. At nagpatuloy ako, tinitignan pa rin kami ng Pransya at Sina bilang kanilang kolonya o pabrika, ngunit ang Pilipinas ay tinitignan kami bilang pantay na partner. Naniniwala sila na balang araw ay magiging tulad din kami ng Pilipinas. Naintindihan niyo ba kung gaano kahalaga ang tiwalang iyon? Tumango si Ambasador Ramirez at ang kanyang mga staff. Gagawin din namin ang aming makakaya. Hinding-hindi namin bibiguin ang tiwala ng Senegal. Sa pamamagitan ng pag-uusap ng araw na iyon, lalo akong nakumbinsi. Ang Pilipinas ay hindi lamang pumunta para magnegosyo. Taos puso silang nagnanais na sama-samang umunlad. Pagkalipas ng ilang araw, personal kong nakipagkita sa Presidente. Mahal na Pangulo, mangyaring maniwala po kayo sa akin. Ang pakikipagtulungan sa Pilipinas ang magpapabago sa ating kinabukasan. Seryosong tinitigan ako ng Presidente. Ministro Liuf, ano ang dahilan ng iyong matinding paniniwala? Ikiniwento ko ang kuwento ng 28 taon na ang nakakaraan mula simula hanggang wakas. Nang marinig ang kuwento NG Choc Ostar, nagisipin ng matagaw ang Presidente. Kung naniniwala ka, maniniwala rin ako sa iyo. Ngunit ikaw ang mananagot. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Hinding-hindi po namin kayo bibiguin. Sa wakas, papalapit na ang mahalagang sandali. Kailangan naming gumawa ng huling desisyon sa cabinet meeting. Habang nakahanda ako para sa huling sandali, nagdesisyon ako. Ang batang iyon 28 taon na ang nakakaraan ay nakatayo ngayon sa harap ng bansa upang magdesisyon sa kinabukasan nito. Dumating ang araw ng tadhana. Ito ang araw na gagawin ang huling desisyon sa partner sa pagpapaunlad ng offshore oil na pinanggunahan ng Presidente. Nang pumasok ako sa conference room, nagkaroon ng matinding katahimikan. Nakapaligid sa Presidente ang mga ministrong bawat departamento at naroon din ang mga delegasyon ng Pransya, Sina at Pilipinas. Ngayon ay isang mahalagang araw na magpapasya sa kinabukasan ng Senegal. Pakinggan natin ang opinyon ng bawat departamento at gagawa tayo ng huling desisyon. Sinimulan ng Presidente ang pulong. Unang nagsalita ang Ministro ng Pananalapi. Hindi nagsisinungaling ang numero. Ang Pransya ay 17 bilyon. Ang Sina ay 15 bilyon. Ang Pilipinas ay 12 bilyon. Malinaw ang sagot. Dapat nating piliin ang Pransya. Sumang-ayon ang Ministro ng Ugnayang Panlabas. Ang Pransya ang ating matagal ng partner. Pareho tayo ng wika at naunawaan natin ang kanilang sistema. Walang dahilan para isugal. Sinusuportahan ng Ministro ng Industriya ang Sina. Ang kakayahan ng Sina sa pagtatayo ng infrastruktura ay world class. Sa loob ng 6 na buwan makakakita tayo nga nakikitang resulta. Ang kapaligiran ay ganap na pabor sa Pilipinas. Naging madilim din ang mukha ng delegasyon ng Pilipinas. At dumating ang aking turn. Dahan-dahan akong tumayo. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Mga kagalang-galang na kasapina, gabinete, at mahal na Pangulo. Ngayon, gusto kong pag-usapan hindi ang mga numero, kundi ang mga tao. Ilang ministro ang napabuntong hininga, ngunit nagpatuloy ako. Noong 1996, ako ay 16 na taong gulang.
Isang mahirap na binatilyo na nakatira sa Marcel Village. Namatay ang aking ama at nagtatrabaho ako para buhayin ang aking pamilya at nasugatan ako. Isang piraso nang bakal ang tumusok sa aking binti, ngunit wala akong pera para pumunta sa ospital. Naging tahimik ang conference room. Nagmaga ang sugat at nasa panganib akong mawalan ng binti. Sa sandaling ayon, dumating ang medical mission mula sa Pilipinas. Isang batang babaeng doktor, si Dr. Elena Santos, ang lumuhod sa harap ko at sinimulan ang paggamot. Nagpakita ng pagkadismaya ang French ambassador, nungid nagpatuloy ako. Isipin niyo, isang doktor mula sa malayo sa Asya ang lumuhod sa harap ng isang walang pangalan na batang African. At ginamot niya ako ng walang anumang hinihinging kapalit. Nang matapos ang paggamot, binigyan niya ako ng isang merienda na tinatawag na Choco Star. Sandali akong huminto at nagpatuloy. Ito ang paborito ng mga bata sa Pilipinas. Mainit sa Afrika, kaya natunaw ang tsokolate. Ngunit iyon ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko dahil ang puso ay nakapalob doon. Nagsimulang lumambot ang mukha ng ilang ministro. Nanatili sila sa aming nayon sa loob ng 2 taon. Ginamot nila ang may sakit, nahukay ngang mabalon at kinumpuni ang paaralan. At nang umalis sila, sinabi nila, sana, balang araw, maging 1 taong makatulong ka sa ibang tao. Tumingin ako sa buong conference room at binigyan ng diin ang aking boses. 28 taon na ang nakalipas. Ang batang iyon ay nakatayo ngayon sa inyong harapan bilang isang ministro. At ang Pilipinas ay nakikipag-ugnayan pa rin sa amin ng may parehong puso. Sinubukan ng Chinese ambassador na magsalita, ngunit pinigilan siya ng presidenta ng kanyang kamay. Nag-alok ang Pransya ng 17 bilyon, ngunit hanggang ngayon, nakikita pa rin nila kami bilang kolonya. Nangako ang Sina ng 15 bilyon at infrastruktura, ngunit ang lahat ng trabaho ay kukunin ng sino. Tinitigan ko ang delegasyon ng Pilipinas at sinabi, ang Pilipinas ay 12 bilyon lamang ang kayang ialok. Ngunit sinabi nilang tuturuan nila ang aming mga kabataan. Sinabi nilang ililipat nila ang teknolohiya. Sinabi nilang sama-samang umuunlad. Hindi ba ito ang tunay na halaga? Sumagot ang ministro ng pananalapi. Huwag po ninyong gamitin ang emosyon. Ang pamamahala ng estado ay ginagawa sa pamamagitan ng mga numero. Tama po, mahalaga rin ang mga numero, ngunit sasabihin ko sa inyo ang mas mahalagang numero. Pagkatapos ng 30 taon, kung ang aming mga kabataan ay kaya ng patabuhin ang oil field sa sarili nilang lakas, makano ang halaga niyan? Kung ang aming mga anak ay maging world-class na technician, magkano ang halaga niyan? Sa huli, sinabi ko ng may diin, ngayon, hindi lamang kami pipili ng isang development partner. Pinipili namin kung sino ang makakasama namin sa pagbuo ng kinabukasan ng aming mga anak. Naniniwala ako sa sinseridad na nakapalob sa Chocosta, 28 taon na ang nakakaraan. Gusto kong makasama ang bansa na tumutupad sa pangako nito at pinapahalagahan ang matao. Nang matapos ang aking talumpati at umupo ako, nabalot ng katahimikan ang conference room. Unang nagsalita ang Ministro Eng Pagawa. Sumasang-ayon ako sa opinyon ni Ministro Liof. Mahalaga na bigyan ng tunay na pagkakataon ang aming mga kabataan. Tumango din ang Ministro ng Edukasyon. Ang proposal na Going Education Fund ang 30% ng kita ay talagang revolusyonaryo. Ito ay pamumuhunan para sa hinaharap na henerasyon. Unti-unting nagsimulang magbago ang kapaligiran. Naging mas madilim ang mukha ng ambasador nga, Pransya at Sina. Sa wakas, nagsalita ang presidente. Ako rin ay mahirap nung bata. Nakapag-aral ako sa tulong ng isang tao at narito ako ngayon. Mukhang dumating na ang panahon para lumikha tayo ng ganoong pagkakataon. Sandali siyang huminto at nagpahayag. Pinipili ng Senegal ang Pilipinas bilang partner. Sa sandaling iyon, nakagulo ang conference room. Ipinakita ng delegasyon ng Pilipinas ang ma-ekspresyon ng pasasalamat at ang maambasador ng Pransya at Sina ay umalis sa kanilang upuan na galit. Pinigilan ko ang luha habang tinitigan ang delegasyon ng Pilipinas. Ito ang sandali kung kailan sa wakas ay namunga ang Choco Star, 28 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng cabinet meeting,
lumipat ako ngang upuan kasama ang delegasyon ng Pilipinas. Kailangan na naming pag-usapan ang konkretong plano ngang pagpapatupad. Ngunit bago iyon, may gusto akong ibahagi. Ambasador Ramirez, naniniwala ako na mapapatunayan ninyo na tama ang desisyon na ginawa namin ngayon. Seryosong sumagot si Ambassador Ramirez. Hinding-hindi namin bibigyan ang tiwala ng ministro. Susundin din namin ang diwa na 28 taon na ang nakakaraan. Sa sandaling iyon, nagbigay ngang isang kawili-wiling panukala ang opisyal ng edukasyon ng Pilipinas. Ministro, paano po kung simulan natin ang pagpili ng unang batch ng trainees mula sa Marcel Village? Doon po nagsimula ang lahat. Naging emosyonal ako. Talagang naalala nila ang nakaraan at pinapahalagahan ang koneksyon na iyon. Magandang ideya. Nararapat lamang na bigyan ng pagkakataon muna ang makabataan ng Marcel. Nag-usap kami tungkol sa plano hanggang gabi. Nagpasya kaming gumawa ng isang tunay na programa ng pagpapalitan na hindi lamang magtuturo ng teknolohiya kundi magbabahagi rin ng mindset at kultura. Ang sikreto sa pagunlad ng Pilipinas ay hindi lamang teknolohiya. Ang diwangang kaya natin at ang kulturang sama-samang paglalakbay ay mas mahalaga. Gusto naming ibahagi iyan sa Senegal, sabi ng technical advisor ng Pilipinas. Pagkalipas ng ilang araw, inihayag ang madetalye ng kasunduan sa kooperasyon. Ang reaksyon ng media ay malinaw na nahati. Kinondena ng French media ang bobo na pagpili ng Senegal at iniulat ng Chinese media na napalampas ng Afrika ang isang gintong pagkakataon. Ngunit ang nakakagulat, iba ang reaksyon ng international community. Maraming bansa sa Afrika ang nagsimulang magpakita ng interes. Piniling Senegal ang landas ng tunay na pagiging malaya. Ito ay maaring maging isang bagong modelo para sa pag-unlad ng Afrika. Nagsimulang lumabas ang ganitong pagtatasa. Higit sa lahat, naging mainit ang reaksyon ng makabataan ng Senegal. Pumila ang makabataan na gustong mag-apply sa training program ng Pilipinas. Sa wakas, dumating na ang tunay na pagkakataon. Magiging tulad din tayo ng Pilipinas. Nakita ko ang pag-asa sa mga mata ng kabataan. Ito ay parehong pag-asa na naramdaman ko 28 taon na ang nakakaraan. Ngunit may mahamon din. Nagbanta ang Pransya ng economic sanctions at nagbanta ang Sina na isasara ang Senegal mula sa kanilang mga proyekto. Isang araw, binisita ako ng Undersecretary ng Ekonomiya na may nag-aalala na muka. Ministro, nagsimula ng umatras ang mga kumpanya ng Pransya. Mukhang agad na magkakaroon ng epekto sa ekonomiya. Inaasahan ko na iyan, ngunit malalampasan natin ito. Paano po kayo nakakasiguro? Tumingin ako sa labas ng bintana at sumagot. 28 taon na ang nakakaraan. Isang batang lalaki ang nagtrabaho kahit sugat ang binti. Dahil hindi siya sumuko, narito ako ngayon. Ganito rin ang Senegal. Kung malalampasan natin ang mapagsubok, magiging mas matibay tayo. At isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Sunod-sunod na nagpakita ng interes ang mga kumpanya ng Pilipinas sa Senegal. Hindi lamang sa oil development kundi nagalok din sila ng kooperasyon sa iba't ibang larangan. Tulad ng tiwala ng Senegal sa Pilipinas, naniniwala rin kami, mga kumpanya, sa Senegal at mamumuhunan. Ito ang mga salita ng chairman ng Federation of Economic Organizations ng Pilipinas. Ang pinakanakakaantik ay ang reaksyon ng civil society ng Pilipinas. Maraming Pilipino ang nagsimulang magpakita ng interes sa Senegal at nagsimula ang voluntaryong tulong at pagpapalitan. Ang buto na inihasik namin 28 taon na ang nakakaraan ay lumago ng napakalaking puno. Ipinagmamalaki namin, ito ang mensahe na ipinadala mula sa isang kinatawan ng civil organization ng Pilipinas. Sa tingin ko, ito ang tunay na partnership. Hindi lamang transaksyon, kundi isang relasyon kung saan nagtitiwala sa isa't isa at sama-samang umuunlad. Isang relasyon kung saan sama-samang bumabangon sa panahon ng kahirapan at sama-samang nagagalak sa panahon ng tagumpay. Sinubukan kaming gamitin ng Pransya at Sina, ngunit ang Pilipinas ay sinubukan na makasama kami. Ang pagkakaibang iyon ang nagpabago sa lahat. Ministro,
darating daw po si Dr. Elena Santos sa susunod na linggo. Sabi ni Ambasador Ramirez, nagsimulang lumakas ang tibok nga, aking puso. Palapit na ang muling pagkikita pagkatapos ng 28 taon. Pagkatapos opisyal na ipahayag ang kooperasyon sa Pilipinas. Gaya ang inaasahan, nagsimula ang matinding pagtutol. Ngunit ang tindi nito ay higit pa sa aking inaasahan. Una, nagsimula ang all-out attack ng oposisyon. Araw-araw sa Parliament, may mga panawagan para sa aking impeachment. Ibinenta ni Ministro Liuf ang bansa. Ang pagtapon ng 17 bilyon at pagpili ng 12 bilyon ay malinaw na pagpapabaya sa tungkulin. Mahigpit na kinondena ng pinunungang oposisyon sa isang press conference. Ang mas maluba ay ang mga walang besehang sismis. Nagsimulang kumalat sa social media ang mga fake news na nakatanggap akong malaking suhol mula sa Pilipinas. Maging ang mapeke na litrato at dokumento ay kumalat. Isang umaga, nagtipon ang mga demonstrador sa harap ng aming bahay. Taksil, bayaran ang kapalit na pagtalikot sa Pransya. Bobo na tinanggihan ang pera ng Sina. Dumating ang pulisya, ngunit nagpatuloy ang demonstrasyon. Natakot ang mga bata na magpunta sa paralan at natakot ang aking asawa na mapunta sa palengke. Ayos ka ba talaga? Hindi ba delikado ang pamilya natin? Sumakit ang aking dibdib sa nag-aalalang boses ng aking asawa. Ayos lang, sa paglipas ng panahon, maintindihan din nila. Ginagawa natin ang tama. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon. Nagsimulang umatras ang mga kumpanya ng Pransya at pansamantalang tumaas ang unemployment rate. Ginamit ito ng media para lalo akong atakihin. Dahil sa pagpili ni Liuf, libu-libong tao ang nawalan ng trabaho. Nilokong patibong ng Pilipinas, sinisira ang bansa, maging ang ilang kasamang ministro ay tinalikuran ako. Direkta akong pinuna ng ministro ng pananalapi. Hindi pa huli, dapat nating muling makipagnegosasyon sa Pransya ngayon. Ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako sumuko. Hindi ko kayang ipagkanulo ang pag-asa na nakapaloob sa Chok Ostar 28 taon na ang nakakaraan. Ang pinakamasakit ay ang pagdurusa ng aking pamilya. Isang araw, umuwi ang aking panganay na anak na umiyak mula sa paaralan. Daddy, sabi po nga kaibigan ko, masisira daw po ang bansa dahil sa inyo. Ba't daw po kayo, Daddy? Niyakap ko ang aking 15 taong gulang na anak at umiyak din ako. Hindi bet si Daddy. Darating ang araw na may intindihan mo rin. Ginagawa ni Daddy ang trabahong ito para sa inyong kinabukasan. Sa gitna ng lahat ng ito, may lumitaw na hindi inaasahang suporta. Ang mga residente ng Marcel Village ay nagsimulang magmarsa sa kabisera at mag-organisa ng mga rally para suportahan ako. Naalala namin ang mga Pilipino 28 taon na ang nakakaraan. Sinusuportahan namin ang pagpili ni Liuf, lalo na ang nataong ginamot ng Filipino medical team noon ay lumabas at nagpatutu. Ang mga Pilipino ay taus-pusong tumulong sa amin. Sila ay mataong tumutupad sa pangako. Unti-unting kumalat ang ganitong mga boses at ang panik ng Pilipinas ay aktibo ring tumugon. Nagdaos si Ambasador Ramirez ng press conference at prangkang sinagot ang lahat ng akusasyon. Wala po kaming ginamit na kahit isang sentimo ng ilegal na pera. Ang lahat ng proseso ay malinaw at kung gusto niyo po, ilalabas namin ang lahat ng dokumento. Nangako rin ang gobyerno ng Pilipinas ng formal na tulong sa Senegal. Bumisita ang presidente ng Pilipinas sa Senegal at nag-anunsyo ng karagdagang tulong. Ang tunay na kaibigan ay ang sama-samang nalalampasan ang kahirapan. Ang Pilipinas ay makakasama ng Senegal hanggang sa huli. Unti-unting nagsimulang magbago ang kapaligiran. Nagsimulang suportahan akong ilang intellectual at civil organizations at tumaas ang interes sa Pilipinas sa mga kabataan. Higit sa lahat, nagsimulang umusbong ang apoy ng paasa nang mapili ang unang batch ng trainees na pupunta sa Pilipinas. Sa teknolohiya na matututunan namin sa Pilipinas, babaguhin namin ang Senegal. Unti-unting binagong matitinding hangarin ng nga kabataan ang opinyon ng publiko. At sa wakas, dumating ang araw ng pagdating ni Dr. Elena Santos sa Senegal. Sa wakas, dumating ang makasaysayang araw. Ito ang araw ng paglagda ng kasunduan sa partnership para sa kinabukasan ng Pilipinas-Senegal.
Napuno ang International Conference Center ng Dhaka, mga mamahayag at diplomat mula sa iba't ibang bansa. Higit sa lahat, ang nagpatindig sa aking balahibo ay ang katotohanan na si Dr. Elena Santos ay dadalo bilang miyembro ng delegasyon ng Pilipinas. Nagkaroon ako ng gabing walang tulog bago ang aming muling pagkikita pagkatapos ng 28 taon. Pagpasok ko sa venue, kumislap ang hindi mabilang na flash ng kamera. Sa gitna ng atensyon ng mundo, lumakad ako ng buong kumpiyansa. Wala na akong pagdududa o takot. Bago ang seremonya, nakaroon ng oras para makipagpalitan ng pagbati sa delegasyon ng Pilipinas. At sa wakas, nakilala ko siya. Ibrahim, ikaw ba talaga si Ibrahim? Isang babaeng nasa edad na nagsisimula ng mamuti ang buhok. Ang tumitig sa akin ng may gulat. Si Dr. Elena Santos iyon. Opo, Dr. Santos, 28 taon na po. Wala kaming salitang pinagpalitan at niyakap namin ang isa't isa. Hindi ko na narinig ang ma-flash ng kamera o ang ingay sa paligid. Para lang kaming bumalik sa araw na iyon 28 taon na ang nakakaraan. Naku, ang maliit na batang lalaki na iyon ay naging ministro. Talagang tinupad mo ang iyong pangako. Ano? Nakaroon ng luha sa mga mata ni Dr. Santos. Dahil po sa inyo, Doktora. Dahil po sa pag-asa na ibinigay ninyo, nararating ko po ito. Pagkatapos ng maikling pagbati, nagsimula ang opisyal na seremonya. Nilagdaan ng Presidente ng Senegal at ng Special Envoy ng Pilipinas ang kasunduan. Sa sandaling iyon, pumalakpak ng malakas ang lahat. Ang pangunahing nilalaman ng kasunduan ay ang sumusunod. Una, mamumuhunan ang Pilipinas ng kabuuang $12 bilyong sa loob ng susunod na 30 taon. Pangalawa, lahat ng core technology ay ililipat ng paunti-unti. Pangatlo, 100% ng on-site personnel ay magiging mataga Senegal. Pangapat, bawat taon, 1,000 kabataan ang aanyayahan sa Pilipinas para sa technical education. Panglima, 30% ngam kita mula sa langis ay bubuin bilang education fund. Pang-anim, itatatag ang unang technical university ng Senegal. Pang-pito, bubuin ang isang renewable energy industrial complex. Pagkatapos ng seremonya ng paglagda, nagtalumpati ako. Ngayon ay ang araw kung kailan humahabang ang Senegal patungo sa tunay na pagiging malaya. Hindi na tayo object ng tulong kundi subject ng pagunlad. At habang nakatitig kay Dr. Elena Santos, sinabi ko, 28 taon na ang nakakaraan. May isang doktor na nagturo sa akin ng isang bagay. Ang tunay na tulong ay hindi ang pagbibigay ng isda, kundi ang pagtuturo kung paano mangisda. Ngayon, tinutupad ng Pilipinas ang pangakong iyon. Nagbigay din ng nakakaantik na talumpati ang Special Envoy ng Pilipinas. Naniniwala ang Pilipinas sa potensyal ng Senegal. Ang daan na aming nilakad, kaya ring lakaring ng Senegal, at baka mas malayo pa ang marating. Nais naming samahan kayo sa paglalakbay na iyon. Sa reception pagkatapos ng seremonya, muli kong nakita si Dr. Santos. Nag-usap kami hanggang gabi. Sa totoo lang, hindi ko kailanman nakalimutan ang Senegal. Ang 2 taon na ginugol ko doon ang pinakamahalagang oras sa aking buhay. Ako rin po, Doktora, hindi ko kayo kailanman nakalimutan. Ang tamis ng Choco Star at ang mainit na pakiramdam ng inyong kamay. Ngumiti si Dr. Santos at kinuha ang kanyang bag. Isang kahon ng Choco Star. Sa pagkakataong ito, nilagay ko sa isang special box para hindi matunaw. Ibahagi mo sa mga bata ng Senegal. Sabay kaming tumawa at buong puso kong sinabi, ngayon, oras na para ibahagi ng Senegal ang pagmamahal na natanggap namin sa ibang mabansa. Balang araw, magiging isang bansa din kami na magbibigay ng pag-asa sa iba. Nang gabing iyon, sumiklab ang manapaputok sa kalangitan ng Dakar. Ito ay manapaputok na nagbabalita ng isang bagong simula. Nagpatuloy ang Pransya at Sina sa paharang hanggang sa huli. Ngunit nagtagumpay kami. Ang maliit na buto na inihasik 28 taon na ang nakakaraan ay lumago na sa wakas bilang isang malaking puno. Kinabukasan ng seremonya ng kasunduan, nagpasya kami ni Dr. Elena Santos na bisitahin ang Marcel Village. Babalik kami sa lugar kung saan nagsimula ang lahat 28 taon na ang nakakaraan. 3 oras na biyahe mula sa Dakar.
Habang tinitignan ang tanawin sa labas ngang bintana, sinabi ni Dr. Santos, "Malaki na ang inunlat ninyo. Nung panahong iyon, puro kalsadang lupa pa lang ito. Kahit pagkatapos po umalis ng medical mission ng Pilipinas, nagsama-sama po ang mga taga-nayon at unti-unting pinaunlad ang lugar. Salamat po sa pag-asa na itinanim ninyo. Nang dumating kami sa pasukan ng nayon, isang nakakagulat na tanawin ang bumungat sa amin. Lumabas ang lahat ng taga-nayon at naghihintay sa amin. Sinalubong nila kami ng may kaway ng watawat ng Pilipinas at Senegal." Dr. Santos, bumalik na si Dr. Santos. Isang matandang punong nayon ang nakakita kay Dr. Santos at niyakap siya. Naalala rin siya ni Dr. Santos. "Abdullah, mukha kang malusok. Talagang masaya ako na makita ka. Nilibot namin ang nayon. Ang balon na hinukay na medical mission na Pilipinas 28 taon na ang nakakaraan ay nagbibigay pa rin ng malinis na tubig. At sa kinumpuning paaralan, nag-aaral ang mabata. Ang pinakanakakaantig ay ang maliit na monumentong itinayo sa gitna nayon. Nakasulat dito, "Mga pakpak ng pag-asa, medical mission, bato ng pasasalamat." Sa loob ng 28 taon, nagdaos kami ng seremonya ng pasasalamat dito bawat taon. Dahil naniniwala kami na babalik kayo, Dr. Santos. Sabi ngang punong nayon. Umiyak si Dr. Santos sa kanyang masalita. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang may edad na babay. "Dr. Santos, naalala, niyo po ba ako? Ako po si Amina, na halos mamatay sa malaria." Nagulat si Dr. Santos. "Amina? Ikaw ba talaga si Amina? Ang laki mo na at malusog. Salamat po sa inyo at nailigtas niyo ang aking buhay. Ngayon po, nagtatrabaho ako bilang nurse sa klinik ng nayong ito." Mukhang labis na kagalakan ang naramdaman ni Dr. Santos. Nang bumisita kami sa paralan ng nayon, mas malaking sorpresa ang nahihintay. May nakasulat na wikang Filipino sa dingding ng silid-aralan at binati kami ngang gabata sa Filipino. "Kumusta? Maligayang pagdating." "O ipinagpatuloy niyo ang pagtuturo ng Filipino?" Gulat na tanong ni Dr. Santos. "Opo, itinuro po namin ito gamit ang mga materyales na iniwan ninyo. Dahil makikipagtulungan na po kami sa Pilipinas, kailangan po naming pagbutihin ang pag-aaral." Sagot ng isang batang guro. Hapon, nagkaroon ng espesyal na pagtitipon sa community hall ng nayon. Nagtipon ang lahat ng taong ginamot ng medical mission ng Pilipinas 28 taon na ang nakakaraan. Bawat isa ay ikinuwento ang kanilang makuwento. "Gumaling ang aking tuberculosis at ngayong ay isa na akong giguro sa nayong. Gumaling ang aking sugat sa braso at ngayong ay nagtatrabaho ako bilang agrikultural instruktor. Nakalampas ako sa malnutrisyon at ngayon ay isa na akong ina ng 3 anak. Bawat kuwento ay parang himala. Ang buto na inihasi ni Dr. Santos at na medical mission ng Pilipinas ay nagbunga ng napakarami. Gabi, nagkaroon ng pista ang buong nayon. Tradisyonal na musika at sayaw at pagkain. Tulad ng 28 taon na ang nakakaraan, sama-sama silang napakasaya. Nang ibahagi ni Dr. Santos ang Chok Ostar na inihanda niya sa mga bata, sinabi ng mga magulang sa kanilang mga anak, may espesyal na kahulugan ang meriendang ito. Puno ito ng pag-asa at pagmamahal. Natapos ang pista na nagpatuloy hanggang hating gabi at kami ni Dr. Santos ay tahimik na nag-usap. "Ibrahim, talagang ipinagmamalaki kita. Hindi lang mo tinupad ang iyong pangako kundi nakamit mo ang mas malaking bagay. Sinusunod ko lang po ang landas na ipinakita ninyo, Doktora. Ngayon, ang buong Senegal ay magbabago tulad ng nayong ito." Seryosong sinabi ni Dr. Santos, "Mas mahalaga ang susunod. Maraming hamon ang darating. Ngunit kung hindi kayo mawawalan ng pag-asa, tulad ng mga tao sa nayong ito, siguradong magtatagumpay kayo." "Opo, Doktora. Balang araw magiging isang bansa ang Senegal na makatulong sa ibang mga bansa sa Afrika. Maging isang bansa na magbabahagingan pagmamahal na natanggap namin." Nang gabing iyon, ang mga bituin sa Marcel ay lalong nagningning. Ang koneksyon na nagsimula 28 taon na ang nakakaraan ay naging isang tanglaw na nagbibigay liwanag sa kinabukasan ng dalawang bansa. Kinabukasan bago umalis si Dr.
Santos, sinabi niya, ito pa lang ang simula. Makikita pa tayo dahil marami pa tayong gagawin. At Ibrahim, maraming salamat. Dahil pinalaki mo ng napakalaki ang buto na inihasik ko. Ako po ang dapat magpasalamat, Doktora. Kung wala ang pag-asa na ibinigay ninyo, wala po ang ako ngayon, at wala po ang Senegal ngayon, muli kaming nayakapan. Sa pagkakataong ito, hindi para sa pamamaalam, kundi para sa isang bagong simula. Pagkatapos umalis ni Dr. Elena Santos, lubos akong napaisip. Kung babalikan ang 28 taon na nakakaraan, talagang isang kamangha-manghang paglalakbay. Paano kaya nagawang lumihang napakalaking pagbabago ng isang maliit na Chocostar? Sa totoo lang, ang Chocostar mismo ay walang anuman, isang maliit na merienda lang. Ngunit ang puso na nakapalob doon ang kakaiba. Ang sinseridad na ibinahagi, ang sarili sa isang may sakit na bata sa isang hindi pamilyar na lugar ang nagpabago sa lahat. Bumalik ako sa aking opisina at sinimulang magsulat ng mensahe para sa mga kabataan ng Senegal, sa aking mahal na mga kabataan ng Senegal. Ngayon, sinisimulan natin ang isang bagong paglalakbay. Kasama ang Pilipinas, isang mapagkakatiwalaang partner, bubuin natin ang ating kinabukasan. Ngunit huwag nating kalimutan, ang tunay na pagunlad ay hindi mula sa mga gusali o teknolohiya, kundi mula sa tao. Tulad ng ipinakita sa atin ng mga Pilipino 28 taon na ang nakakaraan, nang may pusong nagbibigay galang sa isa't isa, nangyayari ang mga himala. Ang matututunan ninyo sa Pilipinas ay hindi lamang teknolohiya. Matututunan ninyo ang diwa ng paglampas sa mga kahirapan, ang kultura ng sama-samang pag-unlad, at ang tiwala na tumutupad sa pangako. At sana, balang araw, maging isang taong makapagbibigay kayo nga pag-asa sa ibang tao. Ang pagbabahagi ng pagmamahal na natanggap, iyan ang tunay na tagumpay. Nang matapos ko ang mensahe, tumingin ako sa labas ng bintana. Unti-unting nagsisimulang magbago ang skyline ng Dakar. Sunod-sunod na pumapasok ang mga kumpanya ng Pilipinas at lumiwanag ang mukha ng makabataan. Siyempre, nagpatuloy ang mga hamon. Ang paninising Pransya at Sina ay naroon pa rin. At mayroon ding pagtutol mula sa ilang konserbatibong sektor. Ngunit hindi na ako natatakot dahil mayroon kaming tunay na partner. Pagkalipas ng ilang buwan, lumipat ang unang batch na trainees patungo sa Pilipinas. Habang hinahatid sila sa airport, nakita ko ang sarili ko 28 taon na ang nakakaraan. Takot, ngunit puno ang pag-asa at may pagkahilig na matuto. Ministro, siguradong magtatagumpay kami at babalik. Magtatrabaho kami para sa Senegal, sumumpa ang isang kabataan. Ngunit ang mas mahalaga ay ang maging isang taong may mainit na puso. Ang teknolohiya ay maluluma, ngunit ang puso ng tao ay walang hanggan. Sa paglipas ng panahon, lalong luminaw ang pagbabago. Ang mga trainees na bumalik mula sa Pilipinas ay sunod-sunod na ipinadala sa field at nagsimula ang pagtatayo ng unang technical university ng Senegal. Ang pinaka-nakakagulat ay ang reaksyon ng ibang bansa sa Afrika. Maraming bansa ang nagsimulang magpakita nag-interes sa Senegal model. Ang kooperasyon sa pamamagitan ng pamumuhunan sa tao sa halip na pera, ang tunay na partnership na sama-samang umuunlad ang ganitong mga konsepto ay nagsimulang kumalat sa buong Afrika. Isang araw, binisita ako ng ministro ng Tanzania. Gusto rin po naming makipagtulungan sa Pilipinas. Paano po kami magsisimula? Ngumiti ako at sumagot, una, bumuo kayo ng tiwala, at pagkatapos, mahintay. Ang tunay na relasyon ay tumatagal, ngunit sulit iyon. Kamakailan, may narinig akong nakakagulat na balita. Pinili ang International Organizations and Cooperation ang Senegal-Pilipinas bilang isang bagong modelo Development Cooperation para sa ika-21 siglo. Ngunit para sa akin, mayroong ibang bagay na nagbigay sa akin ng pinakamalaking kagalakan. Isang araw, bumisita ang isang ina at sinabi, ang anak ko po ay bumalik mula sa Pilipinas pagkatapos matuto ng teknolohiya. Ngayon po, gumagawa siya ng pasilidad para magbigay ng malinis na tubig sa aming nayon. Maraming salamat po. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Ito ang kinabukasan na pinangarap ni
Dr. Santos, 28 taon na ang nakakaraan. Ang pagmamahal na nakapalop sa isang maliit na merienda ang lumihag na pagkalaking himala. Dito nagtatapos ang kamangha-manghang kwento ni Ibrahim Liouf, ministro ngang kabataan ng Senegal. Nakita niyo kung paano binago ng isang Chok o Star na ibinigay sa isang batang lalaki 28 taon na ang nakakaraan ang desisyon ng bilyon-bilyong dolyar at ang kinabukasan ng isang bansa. Ang aral na ibinibigay ng kwentong ito ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi sa pera, kundi sa tao. Ang tunay na halaga ay nililikha na isang relasyon na sama-samang umunlad, hindi sa unilateral na transaksyon. At ang maliit na kabaitan ay minsan ay kayang baguhin ang mundo. Ngayon din, sa iba't ibang sulok ng mundo, nagaganap ang malaki at maliit na pakikita. Sino ang makakapagsabi kung anong himala ang lilikha ng isang mainit na salita o maliit na tulong na ibibigay? Mosa, isang tao ngayon, tulad ng ipinakita ng Pilipinas sa Senegal, ang sinseridad ay tiyak na mararamdaman. Kahit tumagal, kahit may mga pagsubok, ang taimtim na relasyon ay sa huli ay magbubunga na magandang resulta. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa channel. At lalo na, ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Ang ganitong makwento na nagpapainit sa mundo ay dapat na mas malawak na malaman. Sama-sama nating ipalaganap ang mensahe na bawat isa sa atin ay maaring maging pag-asa ang isa't isa. Magkita kita tayo sa susunod na mas nakakaantig na kwento. Salamat po.